Hindi na yung gusto mo ang dapat mangyari, kundi ang gusto ng Diyos ang dapat masunod sa iyo. We are to suffer and deny ourselves. Ang sino mang nagdanais sumunod sa akin ay kinakailangang itakwil ang kanyang sarili. How can we deny ourselves? Katulad ng pagtakwil sa sarili ni Jesus, no? Kahit may kapangyarihan siyang magpadala ng laksa-laksang pukbo ng mga anghel, hindi niya ginawa. Hindi siya gumanti, nanahimik lamang siya na parang tupang kakatayin, pinaubaya niya sa Ama ang lahat. Denying ourselves means yung gusto mong gawin na gumanti, you have to cut it off. You have to stop. No? Kasi yun eh. Yung laman, galit siya. Yung laman, gusto niyang gumante. No? Pero sabi ng Panginoon, deny, itakwil mo yan. No? Yan ang related dun sa, if you want to follow me, kailangan itakwil mo ang iyong sarili. Nasumpungan sa anyong tao, siya ay nagpakababa sa kanyang sarili at naging masunurin hanggang sa kamatayan, sa kamatayan sa krus. Kitang-kita natin yung karakter ng Panginoon na bagamat siya'y Diyos, sabi nga ng Bible, hindi niya halintulad ang kanyang sarili bilang Diyos. He is God. He is the Son of God, di ba? So, dahil siya'y nag-anyong tao, He humbled Himself. No? And He denied Himself of what is due to Him. He has the authority and power. Pero because of the eternal plan of God, the Father, sumunod siya hanggang siya ay mapako sa krus, hanggang sa kamatayan sa krus. Madali bang itakwil ang sarili katulad ng ginawa ng Panginoon bilang tagasunod? Hindi. Kaya nga, anong cost? We are to suffer and deny ourselves if we want to follow Jesus and His kingdom. Ako'y napako sa krus na kasama ni Kristo at hindi na ako ang nabubuhay kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. At ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon sa laman, we are still in the flesh, ay ikinabubuhay ko sa pananampalataya. Ang pananampalatayang ito ay sa anak ng Diyos na sa akin ay umibig at ibinigay ang kanyang sarili para sa akin. Deep spiritual meaning nito. Meaning to say, yes, we are still in the flesh, we commit sin, nagkakasala pa rin tayo, pero ang sabi ni Pablo, hindi na ako ang nabubuhay sa sarili ko. Sino? Kundi si Kristo. Meaning to say, lahat tayo dito na nakakilala sa Panginoon, lahat tayo dito who are in Christ because Jesus is the head of the church and we are the church, no? Hindi na si Moy, si Angel, si Elder Rene o sino pa man dito ang nabubuhay sa kanyang sarili, kundi si Kristo na. And if Christ is the one living in us, it means we have to deny ourselves. Hindi na yung gusto mo ang dapat mangyari, kundi ang gusto ng Diyos ang dapat masunod sa iyo. Sa mga estudyante, di ba? Meron bang time minsan tinatamad kayo sa pag-aaral? Sino dito, nagkaroon ng bagyo, di ba? Parang 1 linggo, walang pasok ata. No? O, di ba? O, bukas, di ba? Masipag kayo niyan. Agresibo kayo. Excited kayo pumasok bukas, di ba? O, hindi. Totoo naman yun eh. Parang kumbaga sa nasanay ka na walang pasok kasi umuulan. Tapos bukas may pasok na. Kunwari lang yun. Sabi ko lang, excited. Pero ako sabi ko, sana wala na naman pasok. Sana may bagyo. Iyon ang laman. Magagawa nating sumunod by denying ourselves of doing what the flesh wants to do.